Dako naman na tayo dito sa ating mga cuttings ng ating Argao Taiwan. At ngayon nga, ito naman ang ating i-workshop para nga gawing bonsai material kalaunan. Unang step natin dito, hahanapin natin lahat ng mga nodes. Yun nga ang sukat kung saan natin sila putol-putulin. Ang Argao Taiwan ay tinatawag ding Alagaw Taiwan. Ito rin nga ang punong tinatawag nilang Premna micropella. Ito nga ang isa sa pinakamasikat na madaling alagaan ng materyales para sa bonsai dito sa Pilipinas. Scientificong pangalan nga nito ay Premna micropella. At ang ibang tawag naman sa klase ng mga punong to ay Japanese musk maple o kaya naman Japanese neem tree. At ang pinagmulan nga ng mga ganitong klaseng puno ay sa Taiwan, sa Timog China at sa Japan. Dinala nga ito sa Pilipinas noong dekada 80 to 90s. Ang ganitong klaseng mga puno ay mabilis ngang lumaki at madaling bubugin. Maliliit nga at hugis itlog na madahon na lalong lumiliit kapag regular na pinuputol at inaalisan nga ng mga dahon. May kagaspangan nga rin ang mga balat nito kayang magkaroon ng magandang patay na kahoy na anyo. At napakadali nga rin paramihin gamit lang ang sanga o cuttings. Ganun nga lang siya kadali. Mas gusto nga ito ng karamihan kaysa sa ating katutubong alagaw, Premna odorata. Dahil mas maliit ang dahon at mas mabilis magkaroon ng siksik na sanga. Bagay nga ito sa maraming estilo tulad ng tuwid, baluktot, nakapatong sa bato o nakalantad ang mga ugat. At ngayon pagkatapos nga natin itong pinutol-putol sa maliliit na sukat, dadako na nga tayo sa ating susunod na hakbang. Ang maiwo-workshop nga ang paglalabasan ng kanilang mga ugat. Lahat nga ng ating mga cuttings nasa taas ang mga nodes nito, kung saan nga lalabas ang kauna-unahan nilang sanga. At ngayon gagawa nga tayo ng dalawang paraan o teknik para mas mapabilis ang paglabas ng kanilang mga ugat. Maraming ang estilo o forma para mas mapalabas ang magandang forma ng kanilang mga ugat. At soon lahat nga ng yon masusubukan natin. Ito munang dalawang paraan na to ang susubukan natin ngayon dahil first time natin itong gagawin. Gamit nga itong ating knob cutter, makikita nga natin dito kung paano natin ito binawasan. At sa paraang ito nga, dito nga lalabas ang kanyang mga panibagong ugat. At kung ganito nga ang magiging tayo ng ating mga sanga, hindi nga ito mahihirapan na palabasin ang kanyang mga ugat. Di nga tulad ng normal na putol, ganito ang magiging itsura sa lupa. Sa bigat nga ng kanyang katawan, may tendency nga na hindi ito lalabasan ng mga ugat at ito ay mabubulok lang. Kaya naman gumagawa tayo ng ibang paraan para ito ay maiwasan. At gagawin naman natin yung isang paraan na natutunan natin sa ating mga masters. Ito namang technique na to ay napakadali lang mga idol. Gamit nga ang tools na yan, guguhitan nyo lang ang sanga na naaayon sa gusto nyong sukat. Pagkatapos naman naalisin nyo lang ang mga balat nito. Ganun lang siya kadali. Sa mga gatong klaseng puno, kailangan nga ng 4 hanggang 6 na oras na sikat ng araw, araw-araw. Diligan lang kapag tuyo na ang ibabaw ng lupa, iwasan ang sobrang pagkababad dahil ito ang isang kahinaan nila. So ayan, ito na ngayon dalawang teknik na ginawa natin sa ating mga cuttings. Sa mga dulungan ng balat, lalabas ang mga ugat nito. Kaya naman ito ang kauna-unahan nating paraan para sa ating mga cuttings na Argao Taiwan. Naumpisahan na natin ang unang sanga ng ating mga cuttings. At nakita nyo naman kung paano nga natin ginawa. Ganon nga rin ang gagawin natin sa mga kasamahan nitong cuttings. Lahat ng mga to gagawin nating bonsai materials. Pinakamainam nga na magtanim ng mga gatong klaseng cuttings tuwing mainit na panahon, sa Marso man o Mayo. Mas mabilis nga itong umugat kapag mainit at maaraw. Dito nga sa atin sa Baguio dahil July nga ito dumating sa atin, iiwas na lang natin sila sa ulan. Next na hakbang natin ang paghahanda ng kanilang magiging training pot, green screen para sa malaking butas at syempre ang kanilang magiging medium. Ang gamit natin naman dito sa isang river stand. Didiligan naman natin ito bago natin ito itatanim. Naninigurado ang naka-impact ang ating medium sa ating paso. Ito nga ang mga ilan sa hakbang sa paghahanda natin ng mga cuttings. Dapat pumili nga rin tayo ng maaayos na mga sanga, lalong-lalo na sa malulusog na puno. Dapat yung kukuha na natin ng mga cuttings ay hindi pa namumulaklak. Sapagkat nga natin ng mga sanga, dapat gupitin natin ito ng malinis. Gamit nga ang mga matatalas at syempre na disinfect ng mga tools natin. Next nga na hakbang natin dito ang maliligan sila na may mixture ng ating rotting hormone na anaa. Paraan nga ito para matulungan nga ang ating cuttings para nga mas mapabilis ang paglabas ng mga ugat nito. Huling hakbang nga natin ang cut paste para maiwasan nga ang infection at bulok ng ating mga sanga. Ang bukas na sugat ay parang butas na madaling pasukan ng fungus, bakterya at peste. Lalo na nga dito sa Baguio na madalas maulan at mahalumigmig, ang cut paste nga na ito ay ang nagsisilbing harang para hindi nga makapasok ang sakit. May iwasan nga rin dito ang mabilis na pagkatuyo ng ating mga sugat. Pinipigilan nga nitong
itong mabilis na matuyo ang mga laman at mawala ng katas ang halaman. Dahil kapag natuyo ang sugat, mas matagal o hindi nga makakabuo ng kalyo o yung tatawag nilang kalyos. Ito nga yung kailangan para gumaling at magsara ang mga sugat ng ating mga halaman. At dahil nga sa ating cut paste, mabilis nga itong gumaling, pinapanatili nga nitong sakto ang halumigmig sa sugat para mabilis lumaki ang mga bagong balat at magsara ang mga hiwa nito. Ngayon guys, tapos na nga tayo sa pagtatanim ng ating mga panibagong cuttings. At soon, naabangan natin to. Lahat nga ng to kapag nabuhay, ipamimigay nga natin sa lahat ating masusugid na mga followers.